Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Kung dati mali-maleta, ngayon naman kahong-kahong pera pinag-uusapan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon kaugnay sa flood control scam at lalo pang humabang lista ng mga Grabe kahong-kahong pera. Kahong-kahong pera yung pinag-uusapan. Kung noon mali-maleta lang, ngayon kahon na. Grabe, no? Kaya pala bagsak yung ating bansa. Kaya pala lubog sa baha yung ating bansa. Dahil ang mga taong ito, pasarap buhay lang. Imagine, magre-regalo ka ng sing-sing sa, ano mo, jowa. Ewan ko, kung kasal na ba yung mga yan. O jowa pa, di ba? Milyon na sing-sing. Re-regalo mo. Tapos yung taong bayan, lunod sa baha. Ang kapal ng mukha ng Chis Escudero talaga. Sa totoo lang. Di ba? O, tuloy natin. Tanggap umano ng kickback. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita, si News 5 Senator. Bago yan. O, mag-like, share, subscribe na kayo ha. Libre po yan. Okay? Like, share, subscribe. O, ano daw sa sunod niyan, drum na pera. O, tuloy. Respondent Mean Los Baños. Kapatid sino raw at tumanggap ng kahong-kahong pera. Grabe. Kami nga dito, grabe, kahon-kahon din. Ito, hindi po ako nagbibiro. Yung ano namin dito, kahon-kahon din po. Nabuti ng gin bulag. Hindi po pera. Jiggy, muli ngang sumalang sa isang kahon na buti ng Red Horse. Saan ka pa? Diba? Dinig ng Senate Blue Ribbon Committee, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, naririnig ulit yung sarili ko, sorry. Kung saan idinawit niyang muli si dating Senator Bong Revilla. Sinabi niya, Bong Revilla, hindi ka pa natuto? Makatikim ka na ng kulungan Parang excited ka ulit bumalik. Diba? Excited ka? Sige, tuloy. Noong 2024 ay nakatanggap daw ng halagang 125 million pesos. Si dating Senador Bong Revilla, katumbas daw yan ng 25%. Kaya pala nagsenador sila para pagkaperahan yung Pilipinas. Diba? Ginagawa nilang negosyo yung ating bansa. Tumatanggap ng malaking pera. May sahod na nga kayo sa pagiging senador nyo. Hindi pa kayo makontento dyan. Nagpapayaman pa kayo ng nagpapayaman. Diba? Alam mo, kahit paanong sayaw mo, Bong Revilla, kung noon, nauto mo yung mga Pilipino sa pasayaw-sayaw mo ng budots, buti na lang, noong nakaraang eleksyon, di mo nauto. Diba? Kahit nandun ka sa kampo ni PBBM, hindi talaga kita binuto, promise. Hindi ako bumuto sa'yo. Hindi ako bumubuto ng mga taong makakapal yung mukha. Funksyon na hiningi kaugnay sa mga proyektong pang-infrastruktura ng DPWH. At mismong si Bernardo daw ang naghatid ng pera ng halaga na yan na nakasilid sa 6 na cardboard boxes at kada isang box daw ay naglalaman ng 20 million pesos at isang grabe, no? Paper bag na naglalaman ng 5 milyong piso. Grabe. Laking pera nun mga pre. Diba? Kung yun sana ginamit sa ating bansa kahit papaano hindi po tayo malulubog sa baha. Sila po lubog sa pera. Baka yung buong bahay nila puno ng pera yan. Pero yung mga mahihirap po, ayun, lubog sa baha at may mga namatayan pa. Diba? Hindi ba kayo naawa dyan sa mga nakikita niyong balita, Bong Revilla? Alam mo, nasa harapan lang kita, sasampalin ko yung utak mo Diba? Di ka naawa sa mga taong namatayan? Ha? Namatayan yung nakita ko, isang babae. Siya na lang natira, yung husband niya patay. Yung mga anak niya patay. Siya na lang mag-isa sa buhay. Di kawawa, di ba? Grabe. Mukhang dapat dito patayin, bitay wala lang kasi tayong ganun I-deliver daw yung pera na yan sa bahay ni Revilla sa Bacoor, Cavite. Narito ang bahagi ng pahayag ni dating DPWH Undersecretary Bernardo. Ano sabi nito? Sasayawan lang tayo ni Budots Pap. Natin. I saw Senator Revilla at the terrace. I walked over to Senator Revilla for a casual talk. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him,
Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. May ads. May ads. Wait lang, may ads. Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. Grabe, no? Ito pa, si anak ni Nognog. Yung anak ni Nognog, atin pong tingnan kung ano namang problema dito. Jiggy, sunod na idinawit ni dating DPWH Yusek Bernardo, si dating Senator at ngayon Makati Mayor Nancy Binay. Ang nakausap daw niya dyan ay nagpakilalang staff ni Binay na isang Carlene Yap. Si Carlene Yap daw yung nagre-request ng mga proyekto sa DPWH at humihingi ng 12 to 15% na komisyon. At noong 2024 nga raw, di umano, sabi ni Bernardo, nakatanggap daw itong si Binay ng mahigit 400 million pesos na komisyon mula sa mga pang-infrastruktura. Grabe, 400 million! Kung si Bong Revilla 125 million, ito naman yung anak ni Nugnog. 400 million! Ba? May pahingi naman. Ang ina, maraming itong mga pre, anti-Marcos to talaga. Marami-raming makukulong talaga dito. Kaya nga happy po yung lahat na mga loyalista kapag itong mga to nakatanggap po ng warrant of arrest. Oo, diba? Ang proyekto ng DPWH, liwanagin natin ito ha, walang direktang pakikipag-usap or at least walang sinabi si Bernardo na nakausap niya mismo si dating Senador Nancy Binay. Sunod niyang idinawit si dating Senador Grace po. Parehas din nung kaya dating Senador Nancy Binay, staff din daw. Nako, Grace po. Kala ko matino ka rin. Hindi naman kita inuhusgahan, ano? Pero dinawit ka eh. Dinawit ka. Bibili ba ako sa iyo, Grace po, kung hindi ka tatakas kung magkaroon ka na ng warrant, ha? Hahanga ko sa iyo kung haharapin mo yan. Pero kung magtatago ka, bumurahin talaga kita. Ano daw? Ballpoint man, puno na bulsa sa suhol. May los-los na yan sa bigat pera sa bulsa. Oo. Punong po. Pakitaan kita ng putang inang bari. Yung limpak-limpak kung sa lapi. Dami pera. Putang ina mo. Di ba? Sa sobrang dami kong pera. Di ba? Yung buhay. Paano yan ngayon? Dami ko pera, di ba? Puno daw yung bulsa eh. Pinakitaan lang kita ng bulsa ko, ha? Pinakitaan lang kita ng bulsa ko. Dami kong pera. Grabe talaga, no? Sa daming pera, bumaliktad na pati bulsa. Uy, naku po. Tuloy. Nakausap ni Bernardo at humihingi ng listahan ng mga proyekto kung pwedeng ma-accommodate pa raw si Senator Grace po. At nagsabi naman daw si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na merong allocation na 500 million pesos worth of project at 20% daw ang napuntang komisyon o commitment para sa dating senadora. Liwanagin muli natin, Jiggy, walang direktang pakikipag-usap si Bernardo kay dating Senator Grace po. Jiggy. At may lumitaw ulit ang pangalan ni Senator Jinggoy Estrada sa pagdinig ng mga Ito na naman si Jinggoy Estrada. dagdag na aligasyon laban sa kanya. Tangina, ang angas si Jinggoy, pag ganyan-ganyan lang, oh. Pag ganyan-ganyan lang si Jinggoy, tapos magaganyan-ganyan, ikaw ha? Ikaw, umamin ka na! Sino ang nagdala ng bla 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 bla? Ang tapang niya sa Senado, di ba? Tingnan natin. Kung ito'y nakatanggap ng, love letter, haharapin kaya niya o hindi? Ay, ano ba? Jingay pala, Jingay. Si Jingay pala ito. Tama ka, Jiggy. Muling nabanggit ang pangalan ni Senator Jinggoy Estrada. Sa pagkakataong ito, sinabi naman ni Bernardo na taong 2023 humingi daw ng alokasyon or listahan ng projects from DPWH na nagkakahalaga 100 million pesos si Senator Jinggoy Estrada, pero ang naaprobahan naaprobahan magkano? daw dyan ni dating DPWH Secretary Bonoan ay nasa 450 million pesos. Grabe, mga pera na to mga pre, no? Saan kaya nila nilalagay ito? 18% daw ang komisyon na hiningi ni 10% may komisyon!
di umano ni dating ang Senadora Jinggoy Estrada. At ngayong taon, umabot nga raw sa 360 million pesos yung naging komisyon o commitment na na-deliver daw kay Senator Jinggoy Estrada. At sabi ni Bernardo ay nagpasalamat pa raw ito nung nakuha yung Si Amy Babalina, Dawit kaya. Yun yung abangan natin. sinasabi nga sa NAPE o halagang yan na 360 million pesos. Nadawit na rin ang pangalan nila Secretary, dating DPWH Secretary, ngayon Senator Mark Villar. Muling nabanggit si Senator... Isa pa itong Mark Villar na itong kapal din ng mukha, oh. Shoutout muna tayo kay Karina. Shoutout kay Karina. Kay Cesar Palacio, shoutout po. Okay. Villar, Dawit. Tuloy. Cheese Escudero, gayon din si dating senador at ngayon DepEd Secretary Sonny Angara. Emotional Nako, si Sonny Angara. Patay, nadawit din pala to. Isa pa naman to sa pinagkakatiwalaan ng Pangulo, ano? Pero nakakalungkot man, nadawit. Pero sige lang, patunayan mong wala kang kasalanan kung kaya mong patunayan. Wala tayong magagawa, di ba? Akala ko pa naman, ano? Pero hindi naman kita hinuhusgahan. Pero, syempre, kung may ganung problema, wag mong tatakasan. Sino kaya yung haharap? Sino kaya yung magkakaroon ng bayag? Sino kaya yung mga tatakas? Sino kaya yung mga haharap? Ano sa tingin nyo? Manghula na nga kayo dyan? Ay, salamat sa mga nag-like sa ating live ngayon. Mag-like po kayo dyan. Libre po yan. Wala pong bayad. naman si Bernardo nung kanyang bagitin ang pangalan ng kanyang dating boss sa DPWH Secretary Bunoan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag, Chigi. Bunoan is a long-time DPWH official who has held top positions through different administrations. I look up to Sec Bunoan. Si Bato, wala na, nagtatago na yun. Sabi nga ni Bato, I will pin you down! I will pin you down! Ngayon, nasa na? Ang pangit pa dito, sinabi niya, I am guided by the Holy Spirit. Ay, grabe si Bato. If you are guided by the Holy Spirit, nasan ka ngayon? Nasan ka ngayon? Guided ka pala eh. And consider him as a mentor. I treasure his guidance and friendship over the years. At may reaksyon na ba mga dinadawit na personalidad? Yes, meron na, Jiggy, but I might have to read some of them para sure tayo na maipasok natin lahat ng komento ng kada isa sa kanila. For example, ang kampo ni Senator Bong Revilla, kalalabas-labas lamang ng statement nila, dinideny nila ang lahat ng akusasyon ni Bernardo. Ano daw? Anong sabi ng kampo ni Bong Revilla? Truth will always prevail. God bless the Philippines. Grabe, no? Pag sila ay nadadawit, kakapit sa Panginoon. Kung hindi ka convicted, maniniwala pa ako eh. Diba? Convicted ka eh. Tapos sasabihin mo, God bless the Philippines. Sus Mariusip. At manufactured o fabrication lamang daw o gawa-gawa lamang ang mga sinabi ni Bernardo sa pagdinig kanina. Samantala si Senator Grace po na alarma daw sa mga sinabi kaugnay sa kanya at nanindigan siya na never daw siya na naging parte ng kahit anong corrupt practices. Para naman kay Senator Mark Villar, sinabi niyang isang malaking kasinungalingan. Lahat sila nag-deny. Lahat po sila nag-deny. Grabe, wala mang umamin kahit isa. Pag-ugnay sa kanya ni dating DPWH Yusek Bernardo dito nga sa issue nung mga kickback sa DPWH projects at nag-warning din siya sa publiko na wag basta-bastang maniwala sa mga ganitong statements na pwedeng gawa. Hindi, maniniwala kami dyan. Ba't mo kami didiktahan na wag maniniwala sa mga ganun? May utak kami. Nag-a-analyze kami. Lalo na bilyar kayo. Yung nanay mo, ang sama ng ugali. Oo. Mas maniniwala pa kami sa mga inaakusa sa inyo. Ha? Wag mo kaming tuturuan kung ano yung desisyon namin. Gawa lamang. Itinanggi rin ni Mayor Nancy Binay, Makati Mayor Nancy Binay, yung mga akusasyon laban sa kanya. Wala raw siyang kinalaman. Sa anumang Sa pato. Anak ni Nugnog. Tinanggi rin. flood control projects at wala rin daw kakayahan ng kahit sinong staff niya na makipag-coordinate para humingi ng komisyon sa kahit kanino. Hindi rin daw kailanman naging parte ng kahit anong korupsyon si Secretary Angara. Samantala, sabi si Angara kasi, nagtataka ako, wala talagang korupsyon yan si Angara, no? Pero ngayon, biglang nadawit. Pero okay lang yan. Kung wala ka naman talagang kasalanan, kaya mo namang harap-harapang harapin yan di ba? Oo. Kasi ngayon ka lang nasangkot sa ganyan Pero tingnan natin, no? Ang kakampihan naman natin, hindi naman po yung tao. Kundi yung kung ano yung totoo, doon po tayo. naman ni Estrada wala ng bago sa mga alegasyon laban sa kanya. Chigi. May payag na bang liderato ng Senado sa pagdami ng mga nadadawit na kasalukuyang senador? Nagpaalala lang, Jiki, sa Senate President Tito Soto kanina na kailangang
hinay-hinay yung pag-assess ng mga senador dito sa mga binitawang salaysay na ito dahil sa pagkakataong ito may mga nadawit na personalidad at mga politiko, mga dating senador na hindi sila rektang nakausap nitong resource person kundi mga staff lamang. At yan din naman yung sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson nung nakausap natin siya right after the hearing this afternoon na i-weigh talaga nila, titimbangin nila yung mga naging salaysay ngayong, hindi lamang ngayon kundi nung mga nakaraang pagdinig dahil syempre iba talaga yung pagtingin nila sa mga salaysay na wala talagang first hand na pakikipag-usap doon sa itinuturong di umano. Pero ano pa rin, staff. Diba? May connection pa rin doon sa amo. Staff nga eh. Oh. Kumita sa mga proyekto ng DPWH. Samantala, dagdag ko na Gigi, 15 kongresista ang inimbitahan sa pagdinig ngayong araw pero wala ni isa sa kanila ang dumalo. Sumulat daw si Speaker Boji D sa Senado para ipaliwanag. Walang isang dumalo. Ano daw? Delikado to ah. Kongresista ang inimbitahan sa pagdinig ngayong ay kumita sa mga proyekto ng DPWH. Samantala, dagdag ko na Gigi, 15 kongresista ang inimbitahan sa pagdinig ngayong araw pero wala ni isa sa kanila ang dumalo. Sumulat guilty sila. Oh. daw si Speaker Boji D sa Senado para ipaliwanag kung bakit no-show ang mga kongresista na yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson, Chairman ng Blue Ribbon Committee. According to Speaker D, the members will not be appearing before the committee today in order to avoid any possible prejudice to the ongoing investigation and eventual findings of... Or posible na sila ay naghahanda ng kanilang depensa para next time na pag ipatawag sila, diba? Eh, kailangan kasi sa mga ganyan, pinaghahandaan yan. Hindi bara-bara yung sagot mo dyan. Mayayari ka dyan. Kahit pa wala kang kasalanang ginawa, kung bara-bara naman yung mga sagot mo, hindi ka kukonsulta ng maayos sa lawyer mo, diba? Eh, posible ka pa rin mayari. So, kailangan, diba? Paghandaan talaga yan. At may kasalanan ka man, wala. May kapalpakan ka man, wala. Eh, kailangan mong paghandaan yan. Diba? Ganun po talaga yan. Tuloy. The ICI, Independent Commission for Infrastructure, given that the invited members have already submitted themselves to its jurisdiction and proceedings. Gigi. Yan po ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. So ayan, abangan na lang natin yung mga susunod na sino yung makukulong dyan. Ayan So next topic po tayo. Pero syempre, bago po tayo tuloy-tuloy sa topic natin, ayan, may TikTok po tayo, may Facebook. Ayan, sana po inyong suportahan sa mga bagong subscribers. Ayan, salamat po ha. Ayan, huwag niyong kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel para naman po maging updated po kayo palagi. Ayan.